going to talk about our new series. Ay title po natin is all about what? Kingdom Rest. Say it again, Kingdom Rest. Understanding and practicing the principle of Shabbat. Nung kami po ay pumunta ng Israel, ay excited po ako ron, no? Kasi isa sa mga nag-excite sa akin ay kasama sa schedule namin na ma-witness namin kung paano sineselebrate yung Shabbat. At alam nyo, nung nandun po kami, no, sa sobrang excitement ko doon, talagang na-amaze ako. Kasi sa kanila, no, sa Israel, sa buong mundo, ay Israel lang ang nagpa-practice ng Shabbat, ay na required ang buong bansa. Imagine niyo po yun, para sa tinatawag na National Day Off. As in, totally, no, buong bansa, sarado. 4 o'clock pa lang, nagliligpit na sila in preparation para sa 2 hours na preparation. Ang Shabbat nila ay nagsisimula po ng alas 6 or paglubog ng araw ng Friday at magtatapos po yon ng kinabukasan ng Sabado. So that is a 24-hour. At there are a lot of things na matutuwa kayo doon. Nung nandun kami, alam nyo, naghahanap kami ron ng mga kainan o tindahan ng Pilipino. Ang hirap hanapin sa dami ng tindahan. Nung nagkaroon po ng Shabbat, ay maa-amaze kayo kasi tindahan lang ng Pilipino ang walang day off. Ay, ganun kalupit ang mga Pilipino. Ayaw talaga magpahinga. Ay? At dahil ayaw magpahinga ng mga Pilipino po ron, ay they continuously work. Sa buhay po natin, if you keep on working, you don't prosper. Minsan ang tingin natin, no, mas masipag ka, mas aangat ka. That's not true. Why? Because those people are breaking the principle. So I want everyone to become excited as we study this Kingdom Rest. There are a lot of things na pag-uusapan natin sa loob po ng 4 na Sunday. Okay? So are you excited for this? Amen. Okay, so let us continue. In Exodus chapter 20 verse 9 to 10, God said, work and get everything done during 6 days. Ano raw po gagawin mo sa 6 na araw? Magtrabaho ka at gawin mo na lahat. Kailan daw po yan? 6 na araw. Pakisabi nga po ulit, 6 na araw. Amen. Now, listen. Each week, but on the 7th day is a day of rest to honor the Lord your God. Yung isang araw daw po na natitira, yun daw po yung tinatawag na 7th day. The Bible says, it is a day of rest. Isang araw daw po yan ng pahinga, na ang gagawin mo lang po ay pararangalan mo yung Diyos. Okay? Pararangalan daw po natin siya. So imagine 6 days, okay, lahat pa pwede mo nang gawin, and I don't think no, nalugi tayo dyan. Imagine po natin, 6 days ka magtatrabaho, okay, lahat yan para sa iyo na, yung 7th. Okay? And by the way, yung 7th, required po yan sa kala na 24 hours. At alam nyo, na-discover ko no, sa Israel pala, no, yung kaila pong Shabbat, hindi pala yan talaga 24 hours, that is 25 hours. May extended po na 1 hour. Ang 7th day po, ang tawag po dyan sa Hebrew ay Shabbat. Say it again, Shabbat. Sa English, it is equivalent to the word rest. Ay, say it again, rest. Ay, 7th day, Shabbat, and rest. Ay, sa panahon po natin, ang tawag po natin dyan ay day off. Hebrews chapter 4, verse 2 to 3, God said, for this good news has been announced to us just as was to them, but it did them no good because they didn't share the faith of those who listen to God. Why? For only we who believe can enjoy the rest. Ito pong Hebrews chapter 4, pag binasa nyo po yung buong chapter po niyan, it talks about the Shabbat. Meron pong promise ang Lord na last Sabbath. Okay? Shabbat talaga yung basa po niyan sa kanila ay sa Hebrew. Ay sa English, ang tawag po niyan ay Sabbath. Ay sa atin naman ay Sabado. Amen? Next week, pag-uusapan natin. Kung Sabado sa Bible, bakit tayo linggo? So again, sa Bible, God said, only those who believe can enter the rest. So ang kailangan po natin dito is you are putting your faith on the things that you are doing. For example, dapat bago kayo pumunta dito, bahay pa lang, ay expected mo na hindi ka pa nakakaparinig ng salita ng Lord, you are already blessed. You will never be blessed. You are already blessed. Amen?
Minsan kasi pag hindi natin ito naintindihan, ito yung ating mentality. Ay, saan ka pupunta? Mag-church ako. Ano ang reason? Gusto kong makapakinig ng salita ng Lord at gusto kong ma-bless. Listen carefully, that is wrong. Ay, ang Sunday service po natin, ang tawag po sa mensahe ay sermon. Walang nabe-bless sa sermon. Ang sermon no kasi ay masakit. It gives direction. Nakuha niyo po ba yan? So every time na tayo pumupunta rito, hindi tayo pumupunta rito para ma-bless. Ang tanong, bakit tayo nandito? Para sermonan. Ano po ang purpose ng sermon? To give us direction. Alam niyo po ba na ang sermon ay nagiging masakit pag meron kang bagay na mali na ginawa? Ay, pag may mali kayo, di ba, ikino-correct tayo. Ay, ang tawag po nun, nasa sermonan ka. Ay, so ang sermon po ay dalawang klase. Una, as a reminder. Ay, second, ay, as what? As a correction. So, ang Bible, pag pinag-uusapan po natin to for us to experience God's blessing, importante na makita natin that we always put the Word, ay, at the same time, yung ating pong faith together. Kailangan natin ma-combine. Because if we're not going to put together your faith, and the Word of God, it will become useless. Kaya makikita niyo po, no, maraming mga tao, nagtataka sila, no, bakit ganon? Ang tagal ko na naglilingkod, bakit parang hindi ako naaayos? Kasi nag-e-expect ka na maayos. Dapat ang expectation mo, once na lumapit ka sa Panginoon, maayos ka na agad. Parang ganito po yan. Okay? May sakit ka. Tuwing lumalapit ka sa Panginoon, huwag kang mag-expect na gagaling ka. Dapat ang ine-expect mo, hindi ka pa lumalapit, pinagaling ka na. Just remember sa Bible, meron pong isang, what we call that? Meron po siyang kasambahay, tapos may sakit. At ang sabi niya kay Jesus, Lord, ay meron akong servant, may sakit. Ay, pagalingin niyo po. Tapos alam niyo po sabi ng Lord sa kanya, sige, pupuntahan ko. Ang sabi ng Lord, sabi po nung boss, nung boss nung kasambahan, sabi niya, hindi na po kailangan, sabihin niyo lang. Just remember that? Lord, sabihin mo lang. Imagine niyo po yung kanya pong faith. Hindi kailangan pumunta ni Jesus, hindi kailangan ipag-pray, hindi kailangan hawakan. Ang gagawin lang, sasabihin lang. At gagaling, sabi niya, at gagaling po yung aking pong kasambahay. Imagine that kind of mentality, it gives rest. Amen? May sakit yung tao, naka-experience po siya ng kapayapaan, ng pahinga, hindi dahil hahawakan siya, kundi dahil nandun po yung kanya pong paniniwala na siya po ay pinagaling na. Na sino po ito naniniwala kayo, no? Kaya bago ka pa pumunta rito, yung sakit mo, pinagaling na ng Panginoon. Nasa mapyo kasi, ang ginagawa natin, meron pa eh. Listen carefully. A promise is a promise. Amen. God will always be faithful to fulfill His promise, and God is looking for people who will believe. Kung naniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita, dapat maniwala ka rin sa Kanyang pangako, kahit hindi mo pa nararanasan. Doon po nagsisimula kay yung tinatawag po natin na pangako na pwede po nating maranasan. Amen? Now, Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Then Jesus said, "Come to me, all of you who carry heavy burdens, and I will give you rest." Ano po sabi ng Bible? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Ang tanong, ano ang kakayahan ni Jesus na magbigay ng rest? Be reminded that Jesus is the Lord of the Sabbath. Say it again, Lord of the Sabbath. Amen? Pag binasa niyo po itong mabuti that Jesus is the Lord of the Sabbath, He is actually the Sabbath. Siya mismo yan. Ang tanong, bakit maraming mga tao lumalapit sa Diyos hindi nakakaranas ng rest? Because of the wrong perception. Now, let us read again. God said, "Come to me, all of you who carry heavy burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you." Imagine niyo po ito, no? Meron palang yoke. Alam niyo po ba yung yoke? Yung pamatok? Ang ginamit po dyan na pamatok, ayan po yung ginagamit po sa pag nag-aararo. Bakit? Kasi meron pong yoke ang tao, meron pong yoke ang Diyos.
Kay pamatok. Sabi po ng Panginoon, no, take my yoke upon you and let me teach you and you will find rest for your soul. So ang tanong, saan nakukuha yung rest? Sa teaching. Ang aral po ng salita ng Diyos ay nakapagbibigay po ng tinatawag nating pahinga. Ano say it again? Pahinga. Now, everyone, read. When He's not talking about physical rest that involves taking a break from activity, relaxing, napping, or stopping to gather strength to continue or complete some physical undertaking. sa mundo, pag pinag-uusapan po yung rest, okay, pasin po ito ha, sa mundo, pag pinag-uusapan po yung rest, as in total break, sino rito meron kang inutangan, tumigil ng maningil, akala mo payapa ka na, biglang natauhan, naalala nyo, uy, may utang ka sa akin. Hindi, nabothered ka na naman. Amen. Sa sakit. Sino ito naka-experience na, di ba? Minsan sabi ng doktor, uy, okay na talaga. Di ba, the only way para ma-at-ease ka ay kumukuha tayo ng tinatawag na second opinion. Di ba? Sabi ng doktor, okay na, clear ka na. Di ba, meron ka pang duda? Kaya at ang gusto mo mag-ask ng second opinion para malaman kung talagang totoo. At alam nyo, doon ka napapayapa. Just, it is also the same thing. Iba ang rest ng mundo, iba ang rest ng tinuturo sa atin ng Diyos. Sa Diyos, ang pahinga ay nag-aaral ka. Bakit? Ay ang taong nakapagpapahinga ay yung taong lamang kung paano siya matuto. Kaya lagi na sinasabi, no, lamang ang may alam. Okay? Mahirap pagkaroon ng kapayapaan ng isang taong mangmang. Madali kang maloko. And sometimes you always get the opinion of other people instead of getting God's word. Alam niyo po ba na the most dangerous part in learning is always to listen to the opinion of people. Every time you listen to the opinion of people, I tell you, ay hindi ka maa-address. Ang nagbibigay lang ng kapayapaan sa atin ay yung bagay na sinasabi ng Diyos, and that's it. Amen? Napakibasa po na natin yung last part, everyone. Rest in the Lord. It refers to spiritual rest from confusion, worry, stress, useless human effort, and a break from all eternal, external, mortal, and spiritual enemies. Amen? That is rest. Ang tunay pong kapayapaan na ito, hindi ka confused, hindi ka nag-aalala, hindi ka stress. Amen? And the more you gain knowledge, okay, you experience total rest. Amen. Now, in the Old Testament, God promised the people of Israel a life of peace. Isang buhay po ng kapayapaan. Saan po yan? Sa promised land. Now, pansinin niyo po ito. Sabi ng Panginoon, hindi niya sinabing ibibigay, may binigay akong lupa, ang tawag po ron ay promised land, it is called Canaan. Na yung Kanaan po ay isang lugar na hinanda ng Diyos. Kaya lang para makuha po yon, they need to fight. It is called rest. Pag pinaglalaban nyo po yung inyo pong karapatan, nakapagpapahinga ka. Ay, God said, but this restful, peaceful living depend on the Israelites remaining faithful and obedient to God alone by keeping their covenant with Him. In other words, no, para makuha po itong tinatawag nating pahinga, kailangan daw po rito ay faithful and obedient. This is it. Ay ba? To those whose heart straight from Him, God said, they will never enjoy rest. So pag tayo po ay nagmamatigas, tayo po ay hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng Diyos, automatic, hindi mo pa pwedeng ma-experience ang rest. It is called what? Stress. Say it again, stress. Amen. Alala nyo, no, ibang usapan ang rest. Hindi pa pwede, napapasukin lang natin ang isang bagay. You need to understand all the principles behind. Hello? Yung promised land na pinangako ng Lord sa Israel ay hindi na po naging place of rest. It becomes a stressful land. Kasi hanggang ngayon hindi tumitigil ang gera. Yung pangako na promised land, ang purpose na makapagpahinga. Ang problema, hindi la sinunod. At dahil hindi la sinunod at nagpaikot-ikot sila ng 40 years, marami na pong tao ang tumira sa Kanaan. Nung time na pinangako ng Lord ang Kanaan, makinig po kayo, nung time na pinangako ng Lord yung promised land, listen, wala pong nakatira doon. Kaya sabi ng Panginoon, ay may pinangako ako para sa inyo, kunin nyo na.
Habang wala pa nakatira, ang problema, ang tigas ng ulo, paikot-ikot. Naku yan, sa loob ng 40 years, ay nakita ng maraming tao, ang ganda ng lupa. Walang nakikinabang, tiniraan po ng iba't ibang lahi. So sabi ng Panginoon, pinangako ko yan, kunin nyo, palayasin nyo lahat na nakatira doon. Alam niyo po ba na mga squatter ay tumitira sa isang lugar na hindi nila pag-aari? Ang tanong, bakit sila tumira? Kasi yung may-ari, hindi niya pinakinabangan. Nakuha niyo po ba yun? Okay? So, sino ito? You wanted rest or stress? Amen. Etong December, ano gusto nyo? Rest or stress? Next year, ano gusto nyo? You need to choose. Amen. God is giving every one of us this opportunity. Listen carefully. Rest is conditional because there is a principle that needed to be followed for someone to enjoy the benefits of rest. Amen? Merong mga prinsipyo na kailangan sundan, hawakan. Amen? Na kapag ito po ay naintindihan po natin, mas nagiging at ease tayo. Ang Bible po natin nagbibigay ng kapahingahan. Di ba? Sabi ng iba, tinatamad ako magbasa. Hello? Puro ka nga Facebook eh. Ka-TikTok ka pa. Amen. Nagbabasa ka ng mga dyaryo at kung ano-ano. Amen. Ang sipag natin pagdating sa mga bagay na hindi tama. Pero sa mga bagay na tama, ayaw natin. You need to rest. Say it again, rest. Church, ang rest po ay nagbibigay po sa atin ng direksyon. Binibigyan po tayo ito ng pagkakataong maging tama sa isang bagay. And the best way for us to experience rest, alam nyo ano? Ay, is to follow direction. Kaya tayo tinuturuan na matuto para alam natin. Listen carefully, kung wala kang Bible hanggang ngayon, ay nag-e-expect ka ba ng blessing? Na, may Bible ka nga, hindi mo naman binabasa. Nag-e-expect ka ba ng blessing? Hindi pa pwede mag-e-expect ka ng blessing at sasama ang loob mo. Church, ang blessing ng Lord ay para sa mga taong sumusunod. Malinaw po ang sabi ng Biblia, Joshua 1:8. Ay, it is not reading and meditating. It is all about what? Ay, once you obey the word of God, then God will bless you. Two things. He will prosper you and make you successful. Nasaan po yon? Kapag ito ay binasa, mineditate at sinunod. So, ang final, nandun sa pagsunod. Ay pag inuna po natin ng Panginoon, lahat ng bagay, kami say it again, lahat ng bagay. Lahat ng bagay po ay magiging tama. Tapos ang usapan. Alam niyo kung bakit minsan nahihirapan tayo sumunod? Kasi meron tayong plano at napapansin natin, no, yung plano natin, pinipilit natin. The best thing that you can do is this. You need to align your plan to the plans of God. Pag ina-align po natin yung plano natin doon sa plano po ng Diyos, ay we will experience rest, not stress. Say it again, rest. Not stress. Amen? Think of it. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at sumamba. Kasi pag tayo po ay natututo, mas nagiging mas maayos ang lahat ng bagay. Amen? Now, there are three things that we call the threefold cord that not easily broken. Tatlo po ito. Ang tawag po rito ay these are the things na tinuro ni Jesus na part po ng discipline. Written in Matthew chapter 5 and chapter 6. Tatlo po yan. Fasting. Ibig sabihin, pag nagpa-fasting ka, nakakapag-rest ka. Alam niyo po ba na ang fasting, it brings rest? Yung tiyan mo, trabaho ng trabaho, walang day off yung tiyan. Sa iba sa atin, gusto natin kain tayo ng kain. Sabi ng Panginoon, anak, pag-fasting ka para makapagpahinga naman yung bituka mo. Napaka-importante. Second, na tinatawag po natin that brings rest is what? Prayer. Every time you pray, you rest in the Lord. Amen? Nakapagpapahinga tayo pag tayo po ay nananalangin. At ang pinakamatinding pahinga po sa lahat is this, when we practice giving. Sa ibang tao, ang pagbibigay ay hindi po yan rest. Para sa iba, that is stressful. Listen, because hindi natin naintindihan yung pangako. You need to understand these things. Pag ito po ay naging klaro sa atin, lahat ng bagay mas na-enjoy po natin. Ay, are you ready to experience rest? Ay, isa po sa pag-uusapan po natin na pinakamagandang pahinga, alam nyo, ay makaranas po tayo ng pahinga pagdating po sa mga bagay na pinansyal. Now, we are going to talk about one of the important rest in the Bible, the first fruit.
Exodus chapter 34, verse 26, God said, the first of the first fruit of your land, you shall bring, say it again, bring, ay to the house of the Lord your God. So one thing po na mapapasin po natin, no, etong first fruit ay ang utos dadalhin, hindi hinahandog. Kaya pag tayo po ay nagpa-first fruit, hindi ka nagbibigay. Okay? Dalawa po ang kinukonsider na first fruit sa Bible. Okay? Yung unang bunga. Second, ay unang-unang bahagi, that is tithe. Amen? Say it again, tithe. Kaya po ang tithe at ang first fruit, it is considered as a first fruit, una. Now, uulitin ko po, no? Yan po ay tinatawag po yung cursed thing. Alam nyo, nung inaral ko to, nagulat din ako. Kasi matagal ko na tinuturo to. Tapos na-discover ko lang etong week na ito, na ang tithing pala ng first fruit, ang tawag pala dyan ay cursed thing. Say it again, cursed thing. Amen. Ay kapag ginamit. Amen. God said to bring, say it again, bring. Okay? Another thing, Exodus chapter 12, 13, verse 1 and 2. Read. Then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. ay, ano sabi ng Bible? It is mine. Kanino raw po yan? Sa Kanya. Lahat ng una. Although lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon, pero matindi ang claim ng Lord doon sa una. Kaya ang Lord, malakas ang loob niyang hamunin si Abraham. Ay, give me your son, Isaac. Because yun po yung una. Amen. Sa Bible, lahat ng una, hayop, halaman, or anything, ay it is mine, God said, pag-aari. Na pag ito ay naintindihan natin, ay we are going to experience rest. Some of you, hindi nyo pa nasusubukang mag-first fruit. Bakit? Kasi nandun yung fear. Paano po yung ganito? Paano po yung ganito? Nakita mo, ang lahat iniisip mo na i-stress ka. Ito yung nakapagtataka. Listen carefully. Ay, look at me. Kung ang first fruit po ay hindi totoo, dapat wala nang umuulit. Ibig sabihin totoo, and you are not going to experience that kind of breakthrough unless you step out in faith. Di ba? Sama pa, takot tayo magbigay kasi ang iniisip natin mawawalan tayo. Hindi natin nakikita yung pangako ng Lord na nasa pagbibigay ang pagtanggap. So nakita niyo po ba no, that the first fruit brings what? Blessing to our homes. Binibless ng Panginoon yung ating tahanan. Okay? Kaya lang, it must be offered. It must be bring. Ay, kailangan natin itong dalhin. Pag eto na po ay ginawa po natin, no, you will be amazed. Okay? At you are going to see great progress. Ay, alam niyo po, no, ang first fruit at ang tithe, same po ang principle. Ay, we call it the principle of first. This is the things that God wanted everyone na maunawaan po natin. Kaya sabi po ng Bible, di ba? Give and you will receive. Nakita niyo po ba yan, no? Ang blessing ay conditional. Pag may binigay ka, tatanggap ka. Amen. Every time you do your part, God is doing His part. There are three things that we are going to talk about. Okay? Threefold blessings of bringing our first fruit. Okay? This coming 2024. Okay, let's talk about number 1. Are you ready? Okay, number 1. The first of the first fruit of every kind cause what? Blessing. Say it again. Number 1, cause a blessing. Ano ba ibig sabihin ng salita pong cause? Ay, ang salita pong cause ay tinatawag po nating dahilan. Say it again, the reason behind. Okay? Ito po yan. Si David, bago po niya patayin si Goliath, nagtanong po siya, is there not a cause? Meron bang kapalit? Ang sinabi po natin cause ay kapalit, dahilan, okay, or bayad. Nakita po ni David si Goliath, ang sabi niya, is there not a cause? Meron bang presyo yan pag napatay ko yan? Amen? So when we talk about the cause blessing, it means we step into the realm of faith and a place of obedience to which God Himself responds. So every time you do your part, you obey, gagawin ng Lord yung kanya pong part. There is always a cause in doing things. Dapat naintindihan natin, parang ganito po yan. Ay, tuwing ikaw ay nandito para makinig ng salita ng Lord, ay tayo po ay nandito para sumamba. The question is this, is there not a cause? Tuwing tayo ba ay nakikinig ng salita ng Lord, is there not a cause? Meron bang kapalit tong ginagawa natin?
Every time na tayo po ay nagtataas ng kamay, is there not a cause? Every time na tayo po ay nagko-communion, is there not a cause? Ay, tuwing tayo po ay pumupunta dito ng maaga, is there not a cause? Ay, meron bang binibigay ang Lord sa atin pag tayo ay maaga? At meron kayang kapalit yon kapag tayo po ay late? Amen? Church, there is always a cause. Say it again, cause. Lahat po ng bagay ay binibigyan ng Lord ng dahilan. Job chapter 22 verse 28, read, If I decide to decree to do something, it will be successful, and my future will be very great. Amen. Kaya makikita nyo po, no, hindi Diyos ang nagdidesisyon ng future ng tao. God has already decided. Kaya makikita nyo po, no, ang Lord neutral. Sabi ng Panginoon, ay meron akong binigay na lupa. Ang tawag doon ay promised land. Ang pangalan po ng lugar ay Kanaan. Amen? So, binigay na yon ng Lord. Ang Lord ngayon, naghihintay siya doon sa mga tao na puntahan at kunin. The same thing with us. Sabi ng Panginoon, pag ako ay sinamba mo, pag i-bless kita, so that is conditional, kung sasamba ka. Amen. Kung tayo po ay lalapit po sa Kanya. Every time you do your devotion, church, there is a cause. Church, once you become knowledgeable, you experience rest. Say it again, rest. Lamang ang may alam. Amen. Number 2, say it again, to rest. Again, ulitin ko po, no? The word rest simply means Sabbath. God wanted you to rest. Pasinin niyo po yung mga taong nagpa-first fruit. Okay? They experience rest. They still have a problem, okay? But they trust everything to the Lord. When someone comes to rest, okay, it comes to stay. Ay, chinek ko po yung salita pong rest sa dictionary. Ang salita po palang rest, it means to stay. Ay, manatili. Kaya kunyari, no, sinabihan mo yung isang tao, mag-rest ka muna, meaning you stay. Saan siya nag-i-stay? Either sa higaan, kasi may sakit, or sa bahay para magpahinga. Nakita na ba kayo ng tao na rest day pero gumagala? Pagod sa trabaho, pero kung gumala, hindi pagod. The purpose of rest is what? To stay. First fruit rebukes the spirit of temporal. Sino ito gusto nyo, no, i-rebuke ng first fruit yung spirit of temporal? Ang daming temporal sa buhay po natin. And it brings the spirit of permanent blessing that will rest upon us. Amen. Once you decided to go on first fruit, may challenge po ko sa bawat isa. Please, no? Put your faith in it. Remind God. And I tell you, no, you are going to experience this. Right? And you will be amazed. Number 3, ay on your house. Say it again, on your house. Saan daw po yan? Sa ating tahanan. Say it again, tahanan. Now, some of you, pag narinig natin yung sa itang house, iniisip natin yung talagang bahay. Alam niyo po ba na iba ang tahanan, iba ang bahay? Iba ang home, iba ang house. Okay? Sa Bible po, pag binanggit po yung sa itang the house, kaya sa Bible may babasa kayong gato, no? The house of David. Sito nabasa niyo na yan? The house of David, the house of Saul. Okay? It simply means, okay, it is not a structure, okay, that we live in, but it talks about what? The lineage or the descendant. Meaning, damay yung ating mga anak. Kaya alam nyo, ang palad ng mga anak na ang magulang ay faithful. Amen? Sa mga single, ang palad ng mapapangasawa mo pag faithful ka. Automatic yung buhay niya secure. Wala pa kayong anak secure. Yun yung bagay na pinangako ng Panginoon. There is a security every time we do this. God wanted every one of us to experience a total rest. Amen. There is a problem, there is trouble, pero iba yung peace. Two kinds of blessing na tinatanggap natin. At dapat etong dalawa na to, okay, gustuin nyo. Number 1 is the need. Second is the want. Masarap kumain. Pero mas masarap kumain pagka gusto mo yung ulam. Di ba? Subukan na ba niyang pumunta sa karinderya? Tapos kakain ka, di ba? Maraming option. Kunyari, ang putahe doon ay umabot ng 10. Pero yung gusto mo, wala. Napapansin mo, umaalis ka. Di ba? Tinitignan natin.
Tapos pag wala talaga sa ibang tindahan yung gusto mo, di ba wala kang choice? Sige, sabi sa, ano po order mo? Eto sagot mo. Kunyari, pag paborito mo, yan po. Di ba? Talagang tuturo mo, yan po. Pagka hindi mo gusto yung ulam, yan na lang po. Bakit? Kasi nga, wala kang choice. At pansin mo, no, usually wala kang gana. Ang goal mo na lang mabusog. Ang need, ang purpose lang niya, i-sustain ka lang. Pero iba ang wants. God wanted everyone, ay na maintindihan po natin, church, that this 2023 must end in the spirit of rest. Amen? And as we enter 2024, we can experience a total rest. This is one of the greatest promise na binigay sa atin ng Lord. God demands to be first. When we put God first in our life, we can experience total rest. Ang sarap magpahinga. Amen? Pag ito po naintindihan nyo, alam nyo, you will be amazed. Every time na inuuna natin ng Lord, there is an assurance of a great rest. Say it again, great rest. Okay? So balikan po natin yung tatlong bagay. Number 1, the first of all the first fruit of every kind shall be for the priest. Ano na po yung unang gagawin? Pangako, it will cause a blessing. Say it again, cause a blessing. Number 2, it will what? It will give total rest. And number 3, on your house. So imagine po natin yung pangako po ng Bible sa atin, this time, we can experience this thing. It is not really easy. Some of us, kasi nakikita natin, mahirap yan. Listen, mas maging mahirap pagka hindi po natin ginawa ang isang bagay. Every time na tayo po ay nandito, the goal of studying the Word of God is to give us instruction. There are a lot of instruction na kailangan natin maintindihan, na kailangan natin i-practice. At once na ginagawa po natin yan, we can experience total rest. Say it again, total rest. Everyone, putting God first in our life establishes the lordship of Jesus over our life. If Jesus is first, then He is Lord. Amen? So pagka una ang Panginoon sa buhay natin, ay automatic, He is considered as a Lord. The word, alam nyo, tatlo po kasi ang title niya eh. Number 1, tinatawag po siyang God. Pag sinabi po natin God, He is the creator of everything. Pag sinabi po natin siyang Lord, He is the owner. Owner of everything. Once na tinawag po natin siyang Father, He is the source of everything. Kaya tayo, pag tumatawag tayo sa Diyos, usually tatlo yung tawag natin, either God, Lord, or Father. At nakadepende po yan kung paano po natin siya i-acknowledge. Now, there are 2 steps on how to overcome the spirit of fear in stepping out in the first fruit. Challenge natin. 2 bagay po to. Number 1, do not think, just obey. Alam niyo po ba na ang pag-iisip natin, kapag merong pinapagawa sa atin, ang naghihinder sa atin para hindi sumunod? Every time you think, it hinders you not to do things. Kasi yung ating pong thinking, ang laging resulta po niyan, it paralyzes you. Pinaparalyze ka niya not to do things. Amen? For example, kung magpa-first fruit ako, paano yung mga babayaran ko? Paano yung renta, kuryente, tubig, baon, pagkain? Di ba? Pagka nag-isip ka, listen, ang goal mo sa dulo, I therefore conclude, hindi ako magpa-first fruit. I therefore conclude, hindi ako magta-tithes. Hindi ako mag-offering. Why? Because you keep on thinking. Just thinking paralyzes people. Kaya alam niyo po na, sa military, meron po tinatawag na slogan, obey first before you complain. Sito narinig niyo na to. Napansin niyo po ba yan? No? Ang tanong, binabawalan ka bang magreklamo? Hindi. Sabi mo po dyan, magreklamo ka, walang problema, pero sumunod ka muna. Now, eto yung nangyayari. Alam niyo po ba sa military, kaya matindi po yung absolute authority dyan eh. Kapag sinunod mo, yung reklamo mo, unti-unti na siya nabubura. Kasi nakikita niyo po yung reason behind.
Ay, nung ako po ay na-involve before sa military, sa mga trainings, marami akong question. Amen? Naalala ko dati, no, pag kumakain kami, may saging sa ulo. Sino nag-training ng mga ganon? ROTC, CAT, ay, Boy Scout, Girl Scout, di ba? Pagkakain, merong saging sa ulo. Tapos hindi pa pwedeng mahulog, naka-square meal. Tapos ang upo, 1/4. Ay, tapos yung buhok, talagang inuubos. Tapos ang daming exercise. Pansinin niyo po yon. Pagka ikaw ay utak sibilyan, you always complain. So ang training po yan, ito yung sinasabi. Ay, meron ka bang reklamo? Opo, may reklamo ako. Okay, ito gawin natin. Sumunod ka muna. Mapapasin mo, pagka sumunod ka, yung reklamo mo, unti-unti na siyang mawawala. Bakit? Kasi nakikita mo yung reason behind. God wanted every one of us to understand the reason behind. And God doesn't want us to suffer. God wanted every one of us to enjoy. Say it again, enjoy. Now, sino ito gusto nyo ma-enjoy ang buhay? Ay, sino ito gusto nyo total rest? Ang sarap pagpahinga. Number 2, believe to experience the promise. Ano po yung una natin? Don't think, just obey. Masakit sa ulo mag-isip. Nung una ko po narinig yung turo sa first fruit, maniwala po kayo, no? Okay? Una ko narinig yan, na-excite ako nung first time ko narinig. Nung tinuro po yung mechanic sa amin, nanginig ako. Excited ako sa turo kasi narinig ko yung mga pangako eh. Pero nung binaba po yung mechanics, alam nyo, it will definitely challenge you. And God wanted every one of us to step out. Church, God wanted us to be blessed. Everyone, the role Of the priest, every time we offer first fruit, is to declare God's promise of blessings that comes from above. Amen. Now, this is a story in the Bible na maganda. Makikita nyo po rito, no, a woman was being challenged by Elijah at nagbigay po siya ng napakagandang excuse. Kasi nag-isip eh. Sabi po niya, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread. I was just gathering a few sticks to cook for my meal. And then, my son and I will die. Is that a thinking? Diba? Kasi ang hamon nung propeta, ibigay sa kanya. Sabi ng babae, ay, sinusumpa ko sa harapan ng yung Diyos. Wala na talaga kami. Huling kain to, mamamatay. That is a thinking. Ang tanong ko, nag-give up ba yung prophet? Ay, pakibasa po. Ano po sabi po ng propeta? But Elijah said to Come on, her, everyone. Don't be afraid, for this is what the Lord, the God of Israel, says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the rain and the crops grow again. Amen? Nakita niyo po ba yan? Yung propeta, ang trabaho po niya, mag-declare ng blessing. At sinasabi niya ito, huwag kang matakot. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon. Kapag ito ay ginawa mo, sisigurin ng Lord, hindi ka mauubusan. That is the job of the pastor. That is the job of the priest. Okay? That's why the priest connects us to God. Amen. And it is my joy to declare it to every one of you. Some of you, ito yung tanong nyo. Paano po yung pamasahe? Paano po yung baon? Paano po yung pambayad ng bahay? Paano po yung pagkain namin? Listen, bilang pastor nyo, wala akong sagot. Hindi ko alam kung saan mo kukunin. Pero meron akong isang bagay na kayang sabihin sa inyo. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ay, hindi kanya pagkukulangin, siya ang magbibigay ng lahat ng pangailangan mo. And church, that is a wonderful promise. Amen. Nangako ang Panginoon na hindi tayo pagkukulangin at naghahanap ang Diyos ng mga tao sa atin na maniniwala na kaya niyang mag-provide. Now, meron akong dalawang hamon sa bawat isa. Please, no? Have a copy na magkaroon po kayo nito, Daily Bread recording. Then begin to pray and ask God. Now, number 2 na gusto ko pong ihamon, listen, you need to become faithful. This very moment, we are going to open yung ating pong first fruit challenge. You decide if you wanted to offer it at advance, hanggang December. You're going to offer it on January, that is on time, or it will be offered between February to March, that is the delay.
it is your choice. Amen? Binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon for us to experience it. Amen. Now, what will be the mechanics? Ito po yan. Sa working, ang basis natin ay regular income. Church, it is up to us. God wanted to bless every one of us. Man, are you excited? Man, bigyan po natin ng Lord ng malakas na palakpak. Yung ating pong first fruit is one of the most exciting part na ginagawa natin taon-taon. Church, napakaganda nito. Amen? Because God wanted to pour out His blessing. Now, I want you to look at your neighbor. Sabi mo, you have three choice. Advance, on time, and delay. Ano ang pipiliin mo? You decree. Amen? God wanted to pour out His blessing to every one of us. Tayo lahat ay pumikit. Let us get our Bible. Hawakan yung Bible. As I pray for everyone. Come on, put your Bible in front of your heart. Bow your heads, close your eyes. Again, reminder po sa mga walang Bible, please invest na magkaroon po kayo ng Bible. Come on, just close your eyes, bow your heads. Now, is there anyone here, right now you have decided to take this challenge for the first fruit? I wanted to pray for you. That God will definitely bless you beyond, and you are going to experience God's total rest. Now, habang tayo po lahat ay nakapikit, I just wanted you to raise up your hands. Those people who will step out in faith. Because the moment you step out in faith, raise up your hands, we are going to ask God for the provision. And I tell you, God is faithful. Ipapakita ng Diyos na siya ay totoo. You just simply need to ask. Amen? Again, just raise up your hand if you have decided to do this first fruit challenge as I pray. Abba, Father, bless all the people here, even those who are listening right now online. We claim your favor beyond. We claim that you will continue to give them guidance and direction. Prove your word as we continue to study every principles in the Bible. We claim provision. Right now, Abba, we are asking, let there be great provision. Right now, we claim your promise beyond. We claim total rest for our soul, for our body, to our finances, even to our family. Right now, Abba Father, we claim that you will continue to move supernaturally beyond our expectation. This very moment, touch everyone. Prove your word. I declare that those who have stepped out in faith for the first fruit last January, Lord, continue to provide for them right now. And those people na first time pong hakbang sa first fruit, Lord, prove your word that this will become a great year for us to experience total rest, especially in our needs. And this time, we will be expecting that you will not only provide for our needs, but even for our wants. Because 2024 will become a great year of God's favor. We honor you, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone say, Amen, amen and amen.